Sa bawat kalsada ng Pilipinas, mula sa makikitid na daan ng mga probinsya hanggang sa masisikip na kalsada ng Metro Manila, makikita ang iba't ibang uri ng motorsiklo na ginagamit ng mga tao bilang pangunahing transportasyon, kasangkapan sa hanap buhay at paminsan-minsan, panglibangan. Karamihan sa mga ito ay galing sa kilalang Japanese brands tulad ng Honda, Yamaha, Suzuki at Kawasaki. Ngunit sa gitna ng malalaking pangalan na ito ay may isang lokal na brand na kilala sa pagiging abot-kaya at praktikal na nagbibigay ng solusyon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng maraming Pilipino. Ang brand na ito ay tinatawag na Rusi na nangangahulugang Ramas Uy Pitching & Sons Incorporated. Ang pangalan mismo ay sumasalamin sa isang pamilyang Pilipino na may determinasyon at pangarap na bumuo ng isang brand na magiging bahagi ng buhay ng maraming tao sa bansa. Ang simula ng Rusi ay mababa at puno ng hamon. Nagsimula ang kumpanya sa Dumaguete City, Negros Oriental noong dekada 50 bilang isang maliit na tindahan sa pangangalakal ng hardware at automotive parts. Ang pundasyon ng negosyo ay nilatag ni Nicanor Ramas Uy Pitching, isang negosyante na naghangad maghatid ng produkto at serbisyo sa mga tao sa kanilang komunidad sa kabila ng hamon ng post-World War II na ekonomiya. Ang negosyo ay lumago mula sa maliit na shoe repair at junk shop na nangongolekta ng mga sirang sasakyan at scrap metal. Sa panahong iyon, ang ideya ng motorsiklo ay hindi pa gaanong laganap at ang pangunahing merkado ay ang mga taong may kakayahang bumili ng sasakyan para sa trabaho o negosyo. Ang maliit na tindahan ni Nicanor ay nagsilbing pundasyon ng isang mas malaking negosyo na unti-unting lumago sa paglipas ng mga taon. Ang negosyo ni Nicanor ay pinagpatuloy at pinalawak ng kanyang mga anak na sina Jose, Segundo at Antonio Ramas Uy Pitching. Sila ang nagpatuloy ng pamumuno matapos ang pagpanaw ni Nicanor noong dekada 60 at naging bahagi ng pagunlad ng industriya ng motorsiklo sa kanilang rehiyon. Ang pamilya ay nagkaroon ng pribilehiyo na maging exclusive dealer ng Honda Motorcycles, isang karanasan na nagturo sa kanila ng kahalagahan ng kalidad, reputasyon at customer service. Sa pamamagitan ng karanasang ito, natutunan nila ang mga pangunahing prinsipyo sa pagbebenta, serbisyo at pakikipag-ugnayan sa mamimili na nagbigay daan sa kanilang hinaharap na desisyon na gumawa ng sariling brand. Hindi naging madali ang landas ng pamilya patungo sa tagumpay. Noong dekada 80, nagkaroon ng krisis sa ekonomiya na nagdulot ng pagbabago sa kasunduan sa pagnenegosyo. Ang Honda, bilang pangunahing brand na kanilang dinadala, ay nagdesisyon na kansilahin ang exclusivity agreement sa mga dealers kabilang ang Rusi. Dahil dito, napilitang mag-diversify ang pamilya at simulan ang pagbebenta ng iba pang kilalang brands tulad ng Yamaha, Suzuki at Kawasaki. Bagamat hamon ito, nagbigay ito sa kanila ng mas malawak na karanasan sa merkado at sa iba't ibang modelo ng motorsiklo. Sa puntong ito, nagkaroon sila ng mas malalim na pangunawa sa pangailangan ng mga Pilipino, tibay, presyo, fuel efficiency at availability ng spare parts. Sa pagpasok ng bagong milenyo, napagtanto ng pamunuan ng Rusi ang isang mahalagang pagkakataon. Napansin nila na karamihan ng mga Japanese motorcycles na kanilang ibinebenta ay gawa rin sa China. Dahil dito, nagpasya silang mag-source ng mga bahagi at buong unit mula sa China at i-rebrand ito bilang kanilang sariling brand. Ito ang naging simula ng Rusi bilang isang independent motorcycle brand sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay puno ng panganib sapagkat kinailangan nilang makipagsabayan sa mga kilalang brands na matagal nang tinatangkilik ng publiko. Gayunpaman, nagalok ang Rusi ng isang natatanging diskarte sa merkado, abot kayang presyo, mas mahabang warranty at serbisyo na nakatutok sa lokal na pangangailangan. Ang Rusi Motors ay naging kilala sa pagiging budget-friendly at praktikal, dahilan kung bakit tinangkilik ito ng maraming Pilipino, lalo na sa Visayas at Mindanao. Para sa maraming maliliit na negosyante, habal-habal drivers at ordinaryong mamamayan, ang Rusi ay nagbibigay ng solusyon sa pang-araw-araw na transportasyon nang hindi nangangailangan ng malaking halaga. Ang kakayahang makabili ng motorsiklo sa abot-kayang presyo at may installment options ay nagpapatibay sa reputasyon ng brand bilang kaibigan ng mga Pilipino sa pang-araw-araw na buhay. Ang motorsiklo ay hindi lamang simpleng gagamitan para sa transportasyon, kundi isang kasangkapan sa hanap buhay at dito naging mahalaga ang abot-kayang presyo ng Rusi sa maraming komunidad. Maraming sikat na modelo ang Rusi na tumutugon sa iba't ibang pangailangan ng kanilang mamimili. Kasama rito ang underbone at commuter types, scooter types at mas malaking displacement bikes para sa leisure at long distance travel. Ang Rusi TC125
Rusi Macho 150 at Rusi Classic 250 ay ilan sa mga kilalang modelo na tinatangkilik ng mga riders. Ang bawat modelo ay dinisenyo upang maging praktikal, abot kaya at madaling i-maintain na tumutugon sa pangailangan ng rider na gumagamit ng motor, hindi lamang para sa libangan kundi bilang pangunahing kasangkapan sa hanapbuhay. Ang versatility ng mga modelo ng Rusi ay nagpapakita ng kakayahan ng brand na mag-adapt sa iba't ibang uri ng pangailangan ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga positibong aspeto, hindi rin nakaligtas ang Rusi sa mga kontrobersiya at kritisismo. Maraming gumagamit ang nagulat ng hindi gaanong matibay na ilang bahagi, mataas na fuel consumption sa ilang carbureted models, at mababang resale value kumpara sa mga kilalang Japanese brands. Dahil dito, may bahagi ng publiko na nakikita ang Rusi bilang isang budget option lamang. Gayunpaman, marami rin ang nagpapatunay na ang Rusi ay maasahan basta't regular na sinusuri at pinapanatili ang maintenance. Ang dual perception na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng brand sa segment ng market na hinahanap ang praktikal at abot kayang solusyon sa transportasyon. Ang mga kritisismong ito ay hindi naging hadlang sa pagpapatuloy ng pagtangkilik sa brand, lalo na sa mga rehiyon kung saan mas mahal ang presyo ng ibang motorsiklo at limitado ang access sa spare parts. Ang kasaysayan ng Rusi ay hindi lamang tungkol sa motorsiklo kundi tungkol sa resiliency ng isang pamilyang Pilipino na naghahangad bumuo ng sariling brand. Ipinapakita nito na sa pamamagitan ng determinasyon, kakayahang mag-adjust sa merkado at malikhaing diskarte, ang isang lokal na negosyo ay maaaring makipagsabayan sa mga global brand. Ang paglipat mula sa pagiging distributor patungo sa pagiging sariling brand ay nagpakita ng tapang at inobasyon na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipinong negosyante. Sa bawat hamon na kinaharap, mula sa krisis sa ekonomiya hanggang sa kompetisyon mula sa mas kilalang brand, ang Rusi ay nananatiling matatag, nagpapatunay sa kakayahan ng lokal na entrepreneurship. Sa kasalukuyan, nananatiling may puwang ang Rusi sa merkado ng motorsiklo sa Pilipinas, lalo na sa rural areas at mga lungsod sa Visayas at Mindanao. Ang brand ay patuloy na tinatangkilik dahil sa abot kayang presyo, madaling maintenance at availability ng parts. Bagamat may stigma na ang brand ay budget lamang, marami ang nagre-rekomenda ng Rusi bilang practical na solusyon sa transportasyon. Patuloy rin ang brand sa pag-innovate, naglalabas ng mga bagong modelo at nag-a-adapt sa mas modernong teknolohiya tulad ng fuel injection at mas matibay na materyales upang mas tumugon sa pangangailangan ng modernong rider. Ang kwento ng Rusi ay hindi lamang tungkol sa motorsiklo kundi tungkol sa pamilyang Pilipino na may pangarap, determinasyon at kakayahang bumangon sa kabila ng mga hamon. Mula sa simpleng tindahan sa Dumaguete City hanggang sa pagiging kilalang brand sa bansa, ang Rusi ay naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino at isang halimbawa ng lokal na entrepreneurship at resiliency. Sa hinaharap, inaasahan na patuloy na lalago at mag-i-innovate ang Rusi lalo na sa pagharap ng mga pagbabago sa teknolohiya at sa pangangailangan ng modernong rider. Ang pagkakaroon ng sariling brand na handang makipagsabayan sa mga international brands ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga negosyanteng Pilipino na magsikap at maging malikhain. Ang Rusi ay hindi lamang simbolo ng motorsiklo, ito ay simbolo ng pag-asa, pagtsatsaga at ang kakayahan ng lokal na negosyo na makamit ang tagumpay sa kabila ng limitadong resources at matinding kompetisyon.